A blessed day po sa ating lahat. Welcome po tayo sa programa ng Unlearn Error, Spread the Truth. Ito po ay series ng Bible course in Systematic Theology or Theology. At pag-uusapan po natin, very exciting po kasi tapos na po tayo sa Bible Doctrine 1. Ngayon po ay pupunta na po tayo sa Bible Doctrine 2. So, I encourage you to study with us in our Bible course, Systematic Theology. And dito po ay meron tayong series of study. And pag-uusapan po natin, meron konting quiz. At huwag po kayong matakot sa quiz. Napakasimple lang naman po ng mga quiz. At 10 items lang po. At pag-aaralan din po natin yung may counting assignment para lang po sa enhancement ng ating learning. At meron din po itong graduation, if God willing, ay magkakaroon po ito ng face-to-face graduation na gaganapin po dito rin sa lugar ng Parada, if God willing. At tayo po ay mag-aral ng seryoso sa truth. Because only truth shall set us free. Bible Doctrine 2 na po tayo. What is Arminianism and Calvinism? Or what is Arminianism and Calvinism represents? So, sa lesson na ito sa Bible Doctrine 2, ano po ang pwede nating matutunan? Una, ano po ang dalawang nagbabanggaang aral throughout the history ng sangkakristyanuhan? Number 2, mga ka-truth seekers, ano nga po ba ang Arminianism at Calvinism? Number 3, ano po ang limang humanistic view ng Arminian theology? And number 4, ano po ang limang apostolic teaching ng Calvinistic theology? Pangapat, ano po ang relevance at summary statement ng Bible Doctrine 2? Aral po tayo, mga ka-truth seeker. Recall po tayo ng Bible Doctrine 1. Napag-aralan natin sa Bible Doctrine 1 na ang framework of doctrine at body of divinity ay katumbas lang ng systematic theology sa henerasyon natin. So nagbabago-bago lang yung tawag from generation to generation. At dalawa lamang talaga. Actually, yung framework of doctrine, body of divinity, katumbas lang ng systematic theology natin sa panahon natin. Pero ito po ay apostolic teaching sa panahon naman ng New Testament. At dalawa lamang talaga ang umiiral na most prominent framework of teaching, body of divinity, systematic theology sa panahon natin. Ito ay ang dalawang theology. Humanistic worldview theology o mas kilala sa panahon natin na Arminian theology. At ang apostolic biblical theology o mas kilala sa panahon natin ngayon na Calvinism. So makikita po natin na sinasabi natin ang dami-daming theologies, hindi mo na alam kung ano ang tamang theology, libo-libo, atheistic theology, liberal theology, Christian theology, Baptist theology, Muslim theology, Islam theology, and so on and so forth. Seventh-day Adventist theology, Mormons theology, Worldwide Church of God theology, Iglesia ni Cristo theology, ang dami naman po.
Pero katulad po ng pinag-aralan natin sa Bible Doctrine 1, na ang systematic theology ay dalawa lamang po talaga, na-identify lang siya sa dalawa. Ito po yung humanistic Arminian theology at ang apostolic teaching theology o tinatawag natin sa panahon natin Calvinistic theology. Mga ka-truth seekers, aral na po tayo ng Biblia. Ano ang dalawang nagbabanggaang aral throughout the Christian history? Ang ganda pong pag-usapan, mga ka-truth seeker. Ang aral ng mga apostol o ang apostolic teaching ng salvation by grace alone laban sa humanistic na aral ng mga Hudyo na salvation by race and salvation by free will na aral ng Pariseo, Saduceo, Escriba at Judaizers at saka yung Gnostic teaching. Spelling ng Gnostic, Gnostic. Ang doktrina ni John, so yun yung nagtatalo noon sa panahon ng mga apostolic teaching, salvation by grace, laban sa humanistic teaching ng Hudyo, Pariseo, Saduceo, Escriba, Judaizers, and Gnostic teaching. Ang doktrina naman ni John the Apostle sa huling panahon ni John the Apostle ay laban sa aral ni Cerinthus na Gnostic ang paniniwala. Ang aral, doktrina ni Polycarp naman, sa panahon naman ni Polycarp na nawala na si John the Beloved, the Apostle, the last apostle na namatay, ay dinisipulo ni John the Beloved si Polycarp. Year 100 to 155 AD. At kinalaban naman ni Polycarp that time ang humanistic theology ni Cerinthus na Gnosticism, na si Jesus daw ay tao lang at hindi Diyos. At ang God of the Old Testament ay hindi tunay na Diyos. Nilalabanan rin ni Polycarp ang mga Marcionites na ang Diyos ng Old Testament ay sadista at ang God of the New Testament ay mapagmahal. Panahon pa pala ni Polycarp noong AD 100-155 ay meron ng mga Marcionites. Itong tinuro ni Ed Lapis, na binati ko si Ed Lapis, medyo nagkamali ng theology si Ed Lapis ng Day by Day. So, tuloy na po tayo. Nang mawala na si Polycarp, pumasok naman na si Justin Martyrs noong 150 to 165 AD. At nilabanan naman niya ang aral na humanistic pagan philosopher na si Crescens at Hudyong si Trypho. Ang doktrina ni Irenaeus naman noong AD 150 to 200 laban sa humanistic teaching naman ng heretic Christian na Valentinians, Marcionites at saka Gnostic group ang kinalaban ni Irenaeus. So, punta naman tayo sa 330 to 375 AD, pagkatapos ng mga apostol. Ang aral ni Athanasius, laban sa aral naman ng humanistic teaching ni Arius, na tao lang si Jesus at hindi Diyos. Lumabas siya ng 330 AD to 375, kinalaban ni Athanasius. Actually, yung tao lang si Jesus ay turo na yan ng mga Gnostic belief panahon pa ni John the Beloved at ng mga apostol. Nagpapatuloy lang yung humanistic teaching. So, ang aral naman ni sino pa ba yung susunod? Ang aral naman ng apostolic theology o doktrina ni Augustine noong 390 to 400 AD, 430 AD, na
sovereign grace, naaral naman ang apostolic teaching noon na sinabi ko na sa inyo nung una na sovereign grace, aral din ni Augustine, 390 AD, ay kinalaban niya ang humanistic theology ni Pelagius na salvation by free will. Nang tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagdidesisyon niya na nakilalanin at tanggapin si Jesus. Nang tayo maliligtas sa pamamagitan ng lakas niya. And then pumasok, matagal na panahon pa ang pumasok, panahon na nakaraan. Noong 1483, 1483 AD na, pumasok na po si Martin Luther ng Protestant Church na nagtuturo ng apostolic teaching na sovereign grace laban sa aral ng Catholic Church na salvation by free will. Ang tayo maliligtas, Christ plus saints, Christ plus the sacrament. Paniniwala yan ng Catholic. Nilabanan ni Martin Luther. And then, pumasok na ang apostolic theology ni John Calvin noong 1509 to 1564 na sovereign grace na aral din naman ng apostolic teaching. Ito ay lumaban sa aral na humanistic theology na si Jacobus Arminius. They pronounce it Jacobus Arminius na salvation by free will. At dito nga nagmula ang humanistic teaching from ano ba yung pinag-aralan natin, panahon ni John, kinalaban ni John si Serentus, at iba pa, doon din naman nag-ugat yan, sa kalaban ni John the Beloved. And then si Jacobus Arminius ay pinakalat ang salvation by free will. At si John Calvin ay pinakalat ang apostolic teaching na sovereign grace saves. So sana po sa maikling history ng Christian theology na yan ay makita nyo na ang Calvinistic theology pala ay apostolic theology na ay naakala ng mga nakakaraming Kristiyano ngayon na ngayon lang lumabas ang Calvinistic theology na bago lang po ang tawag sa apostolic theology at tinawag lamang po sa panahon nating Calvinistic theology. So ano nga po ba ang Arminianism at Calvinism? Pag-usapan na natin, Pastor, kasi umuupo ako sa iba-ibang website, umuupo ako sa mga iba-ibang teaching, umuupo ako sa mga Bible conferences, sa Bible school, sa mga Bible study. Ano po ang pagkakakilanlan ko between humanistic and apostolic teaching, Arminian and Calvinistic theology? Aral tayo, mga ka-truth seeker. Ang Arminianism ay nagugat sa aral ng Dutch theologian na si Jacobus Arminius noong 16th century. Ito ay noong 1560 to 1609. At ang Calvinism naman ay nag-ugat kay John Calvin, isang French theologian noong 16th century, 1509 to 1564 AD. Pero alam niyo po ba na hindi sila Arminius at hindi si John Calvin na nag-formulate ng 5 points of systematic theology. Bagamat inilatag na nila Arminius at Calvin ang aral. Kaya lang hindi ganong linaw. At alam niyo rin ba na nabuo ang 5 points of systematic theology na ito pagkatapos na mamatay na si Arminius at Calvin. Nabuo yung 5 points of Calvinism at saka 5 points of Arminianism. Pero yung aral na yun, nag-i-exist na panahon pa ni Arminius at saka ni Calvin. Medyo naayos lang, na-refine lang. That is what I mean. At talaga naglatag ng 5 points na nagbabanggaan
ay ang mga Remonstrant pagkamatay ni Arminius. Ito yung mga tagasunod ni Arminius. At ang pangalawa naman ay ang Calvinist na dala-dala ang aral ni Calvin at ng mga apostolic teaching who live after both men had died. Inilatag nila ito sa lugar ng Holland, yung mga Remonstrant, saka yung mga Calvinist, sa pagitan ng 1610 at 1618. Ang malaking bahagi po kasi ng churches sa Holland that time ay nakabalik na sa tamang aral on sa apostolic teaching na nakapundasyon panahon pa ng New Testament. At sa panahon nila, yung apostolic teaching na yan ay binalikan ng mga reform theologian at tinawag ito na Reformation sa halip na apostolic theology. Na isang nga rito si John Calvin na nangangaral ng katotohanan ito. Tandaan po natin ang Reformation o Reform ay nangangahulugan ng pagbabalik sa talagang aral ng Biblia o pagbabalik sa apostolic teaching. Hindi po ito panibagong aral o doktrina. Sa akala natin na tinuturo na iba, mali yun. Walang alam sa history ang mga nangangaral ng ganon. Kaya lang may mga grupo na niyapos ang maling aral at humanistic na doktrina ni Jacobus Arminius at tinatawag sila ngayon at noon na Remonstrant o Arminians. Sila ay hayagang kumukontra sa doktrina ng Reformation at ang target nila ay mapalitan, mabago ang doktrina ng churches ng Holland. Kaya inilatag nila sa Dutch Parliament, sa government, ang kanilang 5 doctrinal propositions, o Arminian 5 points of systematic theology. So, tanong po ulit, ano po ang 5 humanistic view ng Arminian theology na inilatag nila sa Dutch Parliament na pagkakakilanlan natin sa mga preacher website, Bible School, conference, book na babasahin natin? 5 lang po. Number 1 na paniniwala ng Arminian humanistic view ay ito: natural ability and the free will of man. I repeat, natural ability and the free will of man. Proposition po at pinaniniwalaan ng mga Arminian na bagamat ang tao ay naapektuhan ng pagbagsak, pagkakasala, ay hindi maialis ang katotohanan si Adan. At ang mga makasalanan ay may kakayahan sa kanyang sarili na pagganahin ang saving faith niya kay Kristo para maligtas sa kasalanan at puot ng Diyos. Ito yung paniniwala ng Arminian. Sa maikling salita, ito ay paniniwalang para sa kanila, ang makasalanan ay partially dead, siya ay may sakit. Tayong makasalanan ay may sakit lang sa espiritu, hindi totally dead. Nakatulad ng hinahawakan ng Calvinistic view. Kaya may kakayahan daw ang makasalanan na magdesisyon kung pipiliin niya ang Diyos o hindi. At may kakayahan siyang manampalataya sa Diyos kung kailan niya gusto. So ito yung paniniwala ng mga Arminian. Salvation based on man's own ability to respond in faith. Salvation based on man's own ability to respond in faith. So, mga kapatid, ano ba ang mga aral na nakapasok dito sa paniniwala ng Arminian na ito? Natural ability of man and the free will of man saves him. Katulad po ng mga aral ngayon na sinner's prayer, prayer of acceptance. Kapatid, hindi ito biblical. Ito ay man-invented teaching mula pa kay Charles Finney
at pinakalat lang ni Billy Graham na evangelist noon, na Arminian din. So marami pa po tayong dapat malaman sa mga Arminian belief. So, ano naman po ang biblical na pananaw laban dito sa aral na to, yung apostolic teaching? Kapag sinabi ng doktor, mga kapatid, na dead, officially dead, totally dead, completely dead ang tao, meron po ba naman doktor na nagsabi na patay na po ang inyong kamag-anak? Partially dead pa lang? Wala po. Pag sinabi, ganun din ang Biblia. Kapag dineclare na tayo ay patay spiritually, we are totally, absolutely, wholly dead spiritually. Ephesians 2:1-2. Ano ang pinupunto natin dyan, mga kapatid? Ang patay ay walang kakayahang, walang saving faith. Patay nga eh. Walang kakayahang magsisi. Walang kakayahang manampalataya. Walang kakayahang lumapit sa Diyos at umibig sa Diyos. Tatanungin niyo ako, brother, di ba? Pag ikaw ay pwede naman manampalataya? Yes. Pwede naman lumapit, kaya ko naman. Yes. Pero sa usapin ng natural man yan. Sa usapin niya ng man's faith natin. Pero ang problema kasi, yung natural faith na meron tayo since birth, contaminated dito ng sin. Ang faith natin ay may kapasidad na manampalataya at magsisi sa Diyos. Yung natural body natin. Kaya lang, contaminated ng sin. Ang kailangan at ang kailangan sa kaligtasan natin ay yung uncontaminated God-given faith at uncontaminated God-given repentance na ino-honor ng Diyos at ibibigay ng Diyos na gagana sa puso at espiritu natin para tayo ay magkaroon ng God-given faith at gumana ito. Philippians 1:29, Acts 11:18. Hindi ang natural o man's faith natin ang kailangan ng Diyos para maligtas ka. Kasi sinasabi natin, kaya ko naman lumapit, kaya ko naman manampalataya, kaya ko magsisi. Yes, kaya mo nga. Pero those things are natural faith, natural repentance, natural coming to the Lord. So, ang apostolic at biblical teaching na mas kilala sa tawag ngayon na Calvinistic teaching ay ang total depravity o we are totally dead spiritually. Hindi yung turo ng humanistic Arminian theology na natural ability and the free will of man. Punta po tayo number 2 na turo ng Arminian theology. Number 2 po na aral ng Arminian theology ay conditional election. Ipinropose po ng mga remonstrant, follower ni Arminius, yung paniniwala nila na ang Diyos ay pumipili at ang pagpili ng Diyos ay base sa foreseen faith, sa faith na nakita ng Diyos in the future. Na mananampalataya ang makasalanan kay Kristo, kaya pinili siya ng Diyos. So, ang pagpili ng Diyos ay nakadepende sa pagpili ng makasalanan sa Diyos. So, kapag pinili ng makasalanan ng Diyos, saka lamang makakapili ang Diyos. Sa maikling salita, ito ay paniniwalang chosen based on man's choice. Kapatid, hindi biblical ito. Ano po ba ang biblical apostolic teaching? Biblical teaching, Calvinistic teaching. Ito po, ang biblical na pananaw. Ang paghirang ng Ama o pagpili ng Ama sa atin ay hindi nakasalalay sa mabuting gawa natin. Ito ay nakabase lamang sa Diyos mismo, mga ka-truth seeker.
Stay lang po tayo mga ka-truth seeker. Romans 9:11. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, meaning, itinalaga na ng Diyos ang kanyang grasya at special na pag-ibig niya kay Jacob. At ibinigay na ng Diyos ang justice kay Esau at kinamuhian ng Diyos si Esau. Upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa natin, kaya tayo hinirang. Meaning, ang paghirang sa atin ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa natin. At ituloy natin pagbasa ng talata, Romans 9:11. Kundi doon sa tumatawag, kaya ka hinirang. Meaning, ang paghirang ng Diyos ay nakasalalay sa Diyos lamang mismo, hindi sa tao. Sa Diyos lang na tumatawag. Hindi dahil sa faith ng tao. At hindi dahil sa pagsisisi ng tao o mabuting gawa ng tao. Ang linaw-linaw naman ang araw sa Romans 9:11, hindi pa gumagawa ng mabuti masama si Jacob at si Esau, pumili ng Diyos. Meaning, hindi nakabase sa good work, obedience, faith, repentance, hindi nakabase sa atin ang kaligtasan natin, all mga kapatid. At ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa atin. Ito ay kusang loob ng Diyos na pagpili sa atin. Ang paghirang na Ama ay hindi nakasalalay sa free will natin. Nakatulad ng tinuturo ng Armenian, kung kailan kong gustong lumapit sa church o pumunta kay Lord, gagawin ko, mali yan. Kaya ang tao medyo mayabang ngayon, Hindi ko kailangan ng Diyos. Saka na lang ako pupunta sa Diyos. Kasi may free will ako. Ito ay nakabase, yung paghirang ng Diyos o pagpili ng Diyos, sa awa ng Diyos. Hindi sa tao. Romans 9:13. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko. Datapot si Esau ay aking kinaputan. Romans 9:15. Ako'y maaawa, sabi ng Diyos, sa aking kinaawahan. At ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Romans 9:16. Kaya nga hindi sa may gusto o may ibig. Ano pinupunta ng Romans 9:16? Hinirang tayo ng Diyos hindi dahil ginusto natin. Hindi dahil nagdesisyon tayo. Maling konsepto yan ng Arminianism. At lalong hindi dahil sa free will natin. Sabi dito, hindi sa tumatakbo. Sabi ng Romans 9:16. Ano pinupunta sa hindi sa tumatakbo nakabase ang paghirang ng Diyos? Meaning, hinirang tayo ng Diyos hindi dahil sa buhay tayo o partially dead o partially sick tayo. Hinirang tayo ng Diyos hindi dahil kaya nating manampalataya. Hinirang tayo ng Diyos hindi dahil may kapasidad tayong magsisi. Tuloy po natin pagbasa ng talata. Kundi sa Diyos na naaawa. So meaning, ang paghirang ng Diyos ay dahil naawa ang Diyos sa iyo. Hinirang tayo ng Diyos dahil naawa siya. Dahil nahabag siya. Ang paghirang ng Diyos ay nakapokus at nakasentro. Nakasentro lang sa kanyang kakayahan at sa kanyang kakanyahan. Walang kooperasyon natin, walang participation, walang contribution natin, walang foreseen faith natin, walang pagsisisi natin, at walang mabuting gawa natin ang required at involved para hirangin tayo ng Diyos. It is absolutely, completely, holy decision, free will, sovereign will ng Diyos yan. Wala tayong bahagi. Sana pinupunto mong pastor. So ang apostolic at biblical teaching na mas kilala sa tawag ngayon na Calvinistic teaching ay ang unconditional election. Unconditional election.
So, yun yun. Laban sa natural ability and the free will of man. Yan, ano? So, makikita natin na sa number 2 po tayo, mga ka-truth seeker, ano? So, tapos na po tayo doon. Explain natin yung pangatlo pala, sorry. Isa pang paniniwala. Balik tayo sa unconditional election. Sino po ba yung mga Arminian? Yan yung mga Arminian na dahil nakabase ang kanilang kaligtasan sa mabuting gawa, kailangan nilang maging faithful till the end para makatiyak sila ng kaligtasan. So number 3 na po tayo. Isa pang aral po ng Arminian theology, humanistic view, is yung universal redemption o yung tinatawag nating unlimited atonement. Ipinropose po ng mga remonstrant pagkamatay ni Jacobus Arminius, yung paniniwala nila sa Dutch Parliament, sa gobyerno, na ang anak ng Diyos na si Jesus ay ibinubo ang dugo para sa ikaliligtas ng lahat ng makasalanan without exception. At maliligtas lang ang makasalanan kung sila ay sasampalataya kay Jesus. Ang tawag natin dito is Christ's death is for all, but made effectually only to those who believe. Sabi nila, Christ died for the whole world. Yes, Christ died for the whole world. For the whole world of the elect. For the whole world of the elect Jews and Gentiles. Hindi po yan tumutukoy sa buong mundo na lahat ng tao, bawat tao ay maliligtas at bawat tao, si Jesus ay namatay para sa bawat tao at sa lahat ng tao without exception. Yan po kasi ang aral ng Arminian humanistic theology. Punta naman po tayo sa biblical na pananaw. Ano po ang biblical apostolic na pananaw? Ito po. Madalas ang all at world na nababasa natin sa Bible, for God so loved the world, diba? So, ano ba ibig sabihin yan? Madalas po ang all, yung salitang all, at saka yung salitang world, ay tumutukoy sa mga elect, hindi po sa lahat ng tao. Ito ba'y tumutukoy sa church o mananampalataya? Sa buong mundo. Ito ang pagkakamali ng mga Bible reader. Akala nila kapag nabasa nila all, literally all talaga yon. Kapag nabasa nilang world, literally buong mundo lahat yun ng tao without exception. Nagkakamali tayo ng pagbasa ng Biblia. Isa-isahin po natin yung hinahawakan ng mga Arminian. John 1:29. Sabi rito, narito ang kordero ng Diyos, mga ka-truth seeker, na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. O, tingnan mo, tama yung turo ng Arminian theology. Kasi inalis ng anak ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan. Buong mundo, bawat tao, lahat ng tao. Ito ang punto, mga kapatid. Kung inalis ni Jesus ang kasalanan ng mundo, so lalabas na buong mundo ay malinis at walang kasalanan na. At lalabas na lahat mapupunta na sa langit at wala na mapupunta sa impyerno. My goodness na aral ng Arminian. Yan din naman paniniwala ng mga iba, diba? Ng mga churches, sinatin na natin na kapag sinabing nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang nasa utak natin is without exception, lahat ng tao yan, buong mundo yan, lilinisin. Mali. Pag sinabi pong all at saka world, hindi po iyan tumutukoy sa buong mundo, sa lahat ng tao at sa bawat tao. Without exception, hindi po yan tumutukoy dyan sa punto na yan. Alam niyo po ba?
mababasa natin sa John 9:41 na may mga tao na nananatili ang kasalanan sa kanila. So ano pinupunto po natin? Pag sinabing world o sanlibutan sa John 1:29, hindi ito tumutukoy sa lahat ng tao sa buong mundo. May definite, espesipikong grupo o tao lang na tinutukoy sa talata na yan. Sana po malinaw yan. John 3:16, ito po yung ginagamit ng mga Armenian theologian. For God so loved the world, lahat daw po ng tao sa buong mundo without exception ay maliligtas at mahal ng Diyos. That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life, mga ka-truth seeker. Ano pinupunta natin dyan? John 3:16, basahin po ulit natin. For God so loved the world. Kapatid, yung world ba dyan? Ang tinutukoy without exception, lahat ng tao, mahal ng Diyos? Nagkakamali po tayo. Ito po yung turo ng mga Armenian Christians sa panahon natin na hindi naunawaan ang verse na ito. Tuloy po natin, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. Alam niyo po ba ibig sabihin dyan, whosoever believes? Sa literal Greek, that whoever is believing. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito na mahal ng Diyos na mundo ay yung mga nananampalataya. At ang mundo rito ay yung mananampalataya. Ang tinutukoy ng mundo dito ay hindi lahat ng tao sa buong mundo. Ito ay tumutukoy sa mundo ng mga mananampalataya. Hindi sinabi sa talata na whoever will believe. Ang sabi dyan, whoever is believing. Nananampalataya na sila. At sino yung tinutukoy na nananampalataya na sila? Yung God so loved the world. Yung world dyan, yung mga nananampalataya na, yung mga elect, the world of the elect, the world of those believers and Christians and church. Sana po naunawaan na natin ngayon ang John 3:16, pinupunto ng mundo sa John 3:16. So, ang sabi po ganito, sino mang nananampalataya o kasalukuyang nananampalataya at nananampalataya na. Yun yung mundo na binabanggit dyan. The world of the elect, the world of the church, the world of believers. Hindi po buong mundo without exception. Should not perish but have an everlasting life. Ano? So meaning, ang mundo sa John 3:16 ay hindi tumutukoy sa lahat ng tao sa buong mundo. Ito ay tumutukoy sa mga taong mananampalataya. Hindi sa mga mananampalataya pa lang. Ano? Sila ay mananampalataya na. Mga pinili na. Sila yung tinatawag na mundo dito. Mundo ng mga elect. Mundo ng mga mananampalataya. So kung itatranslate natin ang John 3:16, ganito yan eh. For God so loved the world of the elect. For God so loved the elect that He gave His only begotten Son, that whoever is believing or elect should not perish, but have an everlasting life. Sana po mga ka-truth seeker, natuto po tayo. Ngayon lang natin naunawaan ang John 3:16. Tagal-tagal na natin naririnig. 2 Timothy 2:6, ito pa yung ginagamit ng mga Armenian theologian, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, for all men. Kaya sabi ng Armenian, lahat ng tao maliligtas. Si Jesus ay namatay para sa lahat. Hindi para sa elect lang, hindi para sa iilan lang. Kasi yan ang sabi sa 1 Timothy 2:6. Sige nga, basahin nga natin. 1 Timothy 2:6, na ibinigay ang kaniyang sarili na pangtubos sa lahat ng tao. Alam niyo po ba ang all men dito ay hindi tumutukoy sa lahat ng tao? Kung tumutukoy ito sa lahat ng tao without exceptions, lalabas na lahat maliligtas without exceptions.
Walang hindi maliligtas. Lahat mapupunta sa langit. Walang mapupunta sa impyerno. My goodness. Naaral yan. Napakalinaw naman sa Biblia na ihahagi sa impyerno ang mga makasalanan o hindi ligtas. Actually po, ano po ba ang konteksto dito na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat ng tao? Ano po ba yung lahat ng tao dyan? 1 Timothy 2:1. Timoteo, manalangin kayo sa lahat ng mga tao. 1 Timothy 2:1. Yan yung konteksto. Ano pinupunto dyan? Kung ang all men dito ay tumutukoy sa bawat tao sa buong mundo without exceptions, paanong maipapanalangin ni Timoteo ang bawat isang tao sa harap ng Diyos? Ang dami-daming tao, milyon. So, hindi, pag sinabing lahat ng tao, hindi tinutukoy na lahat tinubos ni Jesus. At hindi bawat tao. Sino ba itong lahat ng mga tao na tinubos ni Jesus? 1 Timothy 2:2. Ipanalangin nyo ang mga hari at ang lahat na nangasa mataas na kalagayan. Meaning, ang all men na tinutukoy dito na tinubos ni Jesus na all men ay ang iba't ibang klase ng tao. Hindi bawat tao. At lalong hindi lahat ng tao without exception. Ito ay tumutukoy sa limitado, definite, tiyak na tao katulad ng mga hari at mga nasa taas na posisyon o kalagayan. Yun daw ipanalangin. Sana naunawaan nyo ng mga ka-truth seeker. At meron pa isa silang ginagamit, mga Armenian theology. Christ tasted death for every man. O tignan mo, sabi ng mga Armenian, namatay si Jesus para sa lahat ng tao, sa bawat tao. Hebrews 2:9. Again, mga kapatid, hindi po ito tumutukoy sa lahat ng tao without exceptions. Ito ay tumutukoy sa God's sons, sa brethren, sa God's children, sa seed of Abraham, yung salitang every man. Si Jesus, natikman niya at namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa bawat tao. Ibig ba sabihin, buong mundo, bawat tao, namatay siya para sa bawat isa sa atin? No, 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 big no. Bakit? Kasi yung konteksto niya sa Hebrews 2:10. Sapagkat marapat sa kaniya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay sa pagdadala ng maraming anak, God's sons. Hebrews 2:10. Ang linaw-linaw, ang tinutukoy na bawat tao doon sa Hebrews 2:9 ay mga anak ng Diyos. Yung mga bawat tao doon na tinutukoy sa Hebrews 2:9, makikita natin sa 2:11 ay mga kapatid, mga brethren, mga ligtas na. Ang tinutukoy na every man doon na namatay si Jesus para sa bawat tao, ay namatay si Jesus para sa binhi ni Abraham. Hebrews 2:13, namatay si Jesus para sa bawat tao, na ang tinutukoy niya na bawat tao doon is bawat anak ng Diyos. Hebrews 2:11, nang sabihin ni Jesus na namatay siya sa bawat tao, ang tinutukoy niya doon ay mga kapatid, ligtas na brethren, hindi sa lahat ng klase ng tao, sa lahat ng tao without exception. So, biblical na pananaw. Pastor, naniniwala ba kayo? Ano po ba ang biblical na pananaw? Ang salvation, ang pagkamatay ba ni Jesus is unlimited sa lahat talaga ng tao without exception? Ito po ang biblical na pananaw. Apostolic teaching, Calvinistic teaching ang tawag ngayon. John 10:15, apostolic teaching ito. Ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Kaya daw binigay ni Jesus, John 10:15, ang buhay niya sa lahat ba ng tao? No. Sa kanyang tupa lang. Yan yung world. Yan yung every man.
Yan yung whosoever believes. Hindi buong mundo, without exception, lahat ng tao without exception, hindi po. Pag sinabing all men, every man, world, hindi po yan tumutukoy sa lahat ng tao, tumutukoy po yan madalas sa world of the elect, world of the believers, God's children, sheep ng Diyos. Sabi sa Ephesians 5:25, Christ died for the church. Kaya nino po ba namatay, mga ka-truth seeker, ang Panginoon? Sa lahat ng tao without exception? No, mga ka-truth seeker. Namatay si Jesus para sa church. Ephesians 5:25. Namatay si Jesus para sa definite people, sa limited people. Para sa elect lang sa buong mundo. Para sa mga Hudyo at mga Hentil na mga elect ng Diyos. So, ang apostolic at biblical teaching na mas kilala na tawag ngayon na Calvinistic teaching ay ang unconditional election po ang tamang aral. Number 4 na aral na Arminianism, resistible grace. Ipinropose din ng mga remonstrant, mga grupo ni Arminius, yung paniniwala nila sa Dutch Parliament, sa government ng Holland, na ang grasya ng Diyos ay resistible. Pwedeng tanggihan ng tao, pwedeng ayawan ng tao. Maibibigay lamang ng Espiritu ng Diyos ang new life ni Kristo kung papayagan o bibigyan ng pahintulot ng makasalanan na gawin ito sa kanya ng Espiritu ng Diyos. In other words, man's free will is the deciding factor to receive new life and salvation. Mali po itong aral. Humanistic view. Ano po ba ang tamang aral? Biblical, Apostolic, Calvinistic view ang tawag ngayon sa panahon natin. Romans 9:18. So then He has mercy on whom ever He wills. Romans 9:19. Why does you still find fault, people of the world? For who can resist God's will? Ano po ba ang biblical? Resistible grace o irresistible grace? Kapatid, ang apostolic, biblical, Calvinistic teaching na tinatawag ngayon ay ang irresistible grace laban sa maling aral ng Arminian theology na resistible grace. Ang linaw-linaw po sa Romans 9:18-19, who can resist the will of God? No one. Nobody. Ang grasya ng Diyos ay irresistible. Ay, ibig ba sabihin, pastor, na kahit ayoko sa Diyos, kahit ayoko kaligtasan, kahit hindi ako naniniwala kay Kristo na makakapagligtas, kapag ginusto ng Lord na ako ay iligtas, pipilitin ako ng Diyos, pupwersahin ako ng Diyos na maniwala, hindi po yan ang ibig sabihin ng irresistible grace. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng irresistible grace ay ito. Lahat ng inelek at pinili ng Diyos maa-attract sa truth at maa-attract sa mabuting balita ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At i-embrace ng kusa, naturalesa, at bukal sa loob nila at desisyon nila si Jesus sa buhay nila. Sana po malinaw yan. So ano pinupunta mong pastor? Ang apostolic biblical teaching o tinatawag natin ngayon na Calvinistic teaching, ang biblical ito, irresistible grace. Ang tamang aral. Aral po ulit tayo, number 5. Number 5 po, na humanistic belief ng Arminian.
ay yung falling from grace. Ipinropose ng ng remonstrant ang paniniwala nila na ang mga na born again ay maaaring mawala ang kaligtasan na natanggap nila kung hindi sila mananatiling tapat kay Kristo hanggang wakas. Maaaring mawala ang kaligtasan. In other words, in short, Christian may lose their salvation. Mga ka-truth seeker. Ano po ba, pastor, ang biblical na pananaw? Ito po, mga anak ng Diyos. The eternal life we have is without end. 1 John 2:25. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan, eternal life sa English. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ano po ang pinupunto natin? Eternal life meaning andyan yan forever. Ang life na ibinigay sa atin ng Diyos ay life eternal. Di life na pag nagkasala ay mawawala. Ang regalo ng eternal life ay seryosong usapan. Hindi laro na laban o bawi ang Diyos. Deal or no deal, mga ka-truth seeker. Pera o kahon, ligtas ka ngayon, mamaya hindi. Hindi mali-mali ang Diyos. At lalong di pa bago-bago ang Diyos. Ang kaligtasang nasa iyo ay may kasiguraduhan, eternal, with the life without beginning, and the life without end. At ang binigay na buhay na walang hanggan sa iyo ng Diyos is everlasting life. Life with beginning, but life without end. Kapatid, hindi tayo naniniwala sa falling from grace o nawawala ang kaligtasan. Pero take note baka magkamali tayo ng pag-unawa. Pag sinabi ko na hindi nawawala ang kaligtasan, ang tinutukoy ko po dito ay mga genuine ligtas. Hindi po mga fake brethren, professing Christian, hindi po yan. So, sino ba yung ang kaligtasan nga ba nawawala? Ito po yung tamang pananaw. Jesus is holding us. John 10:28. Kailan may hindi sila malilipol ang mga pinili ng Diyos. At hindi sila agawin ng sino man sa aking mga kamay. Meaning, hawak-hawak tayo ni Jesus. Gusto mo nang bumitiw? Gusto mo nang sumuko? Huwag magpatuloy sa Panginoon. Kapatid, I will tell you the truth. Bumitiw ka man, si Jesus hindi bibitiw sa iyo. At hindi ka niya bibitiwan hanggang sa huling hininga ng buhay mo. And John 10:28, John 10:29, hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng aking Ama. Hindi lang si Jesus ang may hawak sa iyo, kapatid. Ang kanang kamay mo ay hawak ni Jesus. Ang kaliwang kamay mo o kabilang kamay mo ay hawak ng Ama. Tumalikod ka man, bumagsak ka man, manghina ka man, sigurado kung ibabangon ka ng Ama at hindi ka bibitawan ng Ama. Maling pananaw. Pwede akong bumitaw anytime kay Lord, so nawawala ang kaligtasan, Brother Lito. Mali ka dyan, kapatid. I will tell you, hindi ka bibitawan ng Diyos. Bumitaw ka man. Number 3 point. Bakit hindi tayo naniniwala na ang salvation ay nawawala? No more condemnation, but reward awaits us. Sa John 5:24, sabi diyan, may buhay na walang hanggan ang mga sumasampalataya.
at hindi na sila magsisipasok sa judgment o condemnation o hatol ng Diyos. 1 Corinthians 3:14, kung ang mga gawa ng mga Kristiyano o ligtas na ay manatili, makakatanggap siya ng reward sa paghuhukom na ito. 1 Corinthians 3:15, kung ang mga gawa ng mga Kristiyano ay masusunog, ay malulugi siya. Ngunit, siya sa kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa ay ililigtas ng Diyos. Meaning, dadaan pa rin tayo sa paghuhukom, tayo mga Kristiyano. Pero hindi para dalhin sa impyerno. Huhukuman tayo ng Diyos at hahatulan tayo ng Diyos. Hindi para parusahan, kundi para bigyan ng reward at makatanggap ng reward mula sa Diyos. Isa pa pong punto di vista na biblical aral, those whom God has foreknown, He will surely bring them to glory. Romans 8:28, lahat ng mga bagay, sitwasyon, pangyayari, mga pangit man o hindi maganda na nangyayari o magandang nangyayari sa buhay ng Kristiyano, ang lahat ng nangyayari ito ay sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga tinawag ng Diyos. Romans 8:29, nang una pa'y kaniyang nakilala na ang mga ligtas na, at ang mga nakilala o isinet ng Diyos, itinalaga na ng Diyos ang puso't pag-ibig na espesyal niya sa mga taong ito na pinili niya, ay itinalaga ng Diyos, predestinated na, hindi pa pinapanganak, hindi pa gumagawa ng mabuti o masama. Romans 8:30, at ang mga nakilala at tinalaga ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na ito ay aariing ganap ng Diyos. At ang inaring ganap ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos at the end of the day, maluluwalhati ang taong ito at maririts ng taong ito ang glory at kaluwalhatian. Kaya imposible na mawala ang tao pagkatapos niyang maligtas. So ang apostolic at biblical teaching na mas kilala na tawag ngayon na Calvinistic teaching ay ang perseverance of the saints, hindi falling from grace o hindi nawawala ang salvation. Hindi yan biblical. Ang biblical, ang salvation ay intact sa mga anak ng Diyos. Meron isang mangangaral, mga kapatid, na nagsasabi ay na ganito, ibig bang sabihin, pag anak ka ng Diyos, hindi ka na magiging anak ng Diyos? Ang sagot ng mga ngaral, ba't si Adan at si Eva at yung mga anghel tinawag na anak ng Diyos, hindi na naging anak ng Diyos na magkasala? Kapatid, si Eva at si Adan ay nasa ilalim ng covenant of work that time. At sa covenant of work, ang rule ng Lord ay heart law na itinatak ng Diyos kay Eva at Adan. At pag binayolate nila ito, sila ay mawawala ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nakabase ang kanilang kaligtasan sa work. Kaya nga po tinawag na covenant of work. Bakit ngayon, pastor, yung mga anak ng Diyos na tinatawag sa New Testament, pag nagkasala ba, pwede bang hindi na sila maging anak ng Diyos katulad ni Adan at ni Eva? Kapatid, iba po ang sitwasyon ni Eva at Adan. Si Eva at si Adan po ay nasa ilalim ng covenant of work. At ang covenant of work po ay nakabase sa good work ni Eva at ni Adan, ang kanilang kaligtasan. Pero tayo po, nakabase ang ating kaligtasan sa covenant of grace. Kaya once na ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi ka na pwedeng maging hindi anak ng Diyos. Sana po malinaw yan.
Ano po ang 5 apostolic teaching ng Calvinist theology? Ano po ang 5 apostolic teaching ng Calvinistic theology? Sama tayo mga ka-truth seekers, aral po tayo. Maraming taon na nakalipas sa mga proposition na ito na inilatag sa Dutch Parliament o isang national committee sa Holland na binuo para pag-aralan ang 5 proposition ng mga remonstrant Arminian theologian. Binuo ang committee o national committee para araling maigi ang 5 puntos na ito nang naaayon sa content, intent at context ng buong Biblia. Sa loob ng 7 months, ang national committee na ito ay nag-aral. At pagkatapos ng 150 na pagkikita nila at meeting nila, ibinigay ng National Committee ang verdict o hatol na ang 5 proposition ng Arminian theologians ay kontra sa aral ng Biblia. Sa pangyayaring ito ay mas napatunayan na ang biblical at ang napakatagal ng aral mula pa sa mga apostol hanggang kay John Calvin ang tunay na aral at ang bagong imbentong aral ni Jacobus Arminius at ng mga remonstrant ay napatunayang unscriptural at pilit at pinipilit lamang na ituro sa panahon nila. At ito rin ngayon ang kumalat na aral na pinulot ng mga Arminian theologians, Christian Arminian theologian. Bilang tugon, ang National Committee ay naglatag ng paniniwalaan nilang 5 biblical teaching o apostolic teaching na talagang doktrinang nag-ugat sa Biblia laban sa humanistic worldview ng Arminian o Remonstrant. Ito ay tinatawag na 5 points of Calvinism. Dito na buo. O tinatawag nating Doctrine of Grace o Sovereign Grace na may acronym na tulit. Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, and Irresistible Grace, mga ka-truth seekers, and Perseverance of the Saints. Isa-isahin na po natin ang mga apostolic teaching. Kaya pag naupo na po tayo sa website, books, Bible conference, and Bible school, masasala na po natin ang mga maling aral, ang mga hindi apostolic teaching. Ito po ang mga apostolic teaching, Calvinistic teaching po ang tawag ngayon, total depravity. Ito po ay pagkontra sa humanistic view na aral ng Arminian na natural ability and free will of man. Ang total depravity o spiritually dead ay apostolic teaching na nangangahulugan na ang unregenerate sinner ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng covenant of work at alipin ng sinful nature at void of saving faith. Ang saving faith na kiniklaim ng mga Arminian na inaari nilang kanila mula sa kanila ay walang bisa, walang kapangyarihan, walang saysay, walang puwang na mailigtas sila. At ang mga regenerated ay binigyan ng spiritual faith na puspos ng saving virtue at saving power. Yung total depravity, in short, ay ito. Saved based on God-given faith. Total depravity means we are totally dead. At ang kaligtasan natin ay nakabase lang sa God-given faith, hindi sa natural faith natin. Tayo ay alipin, bihag at sunod-sunuran lang sa sin, mga kapatid. Selfishness at kay Satan. Yan ang nature natin. Alipin ni Satanas. We are totally dead, spiritually dead.
Ephesians 2:1-2. Ang Diyos lang ang makapangyarihang makabubuhay sa espiritong patay natin. Di tayo makakapananampalataya at makakapagsisi kasi nga patay at espiritualidad tayo. Basta bakit ako nananampalataya, nagsisisi? Natural faith yan. Natural repentance, man's repentance yan. Hindi God-given faith, hindi God-given repentance. Kapatid, tayo ay bulag at walang kakayahang gumaling. Tanging ang Diyos na nagsalita ng let there be light ay may kakayahang mag-create ng mata na nakakakita. Siyang tanging may kapangyarihan na tayo ay gumaling at makakita ng liwanag. 2 Corinthians 4:3-4 and 2 Corinthians 4:6. Di tayo makakakita mga kapatid kasi nga patay tayo spiritually. May patay bang nakakita? Unable and unwilling tayo to come. John 6:44, John 5:40. At ang Ama lang ang may kapangyarihang idala tayo kay Kristo. John 6:44. Bakit po? Kasi patay nga tayo. May patay ba naman na makakapunta sa Diyos at makakalapit truly and fully? Wala po. Another point. Ito po. Unable and unwilling tayo, no? Tayo ay may rebelding isip. Hindi nagpapasakop sa Diyos. Romans 8:7 bilang makasalanan. Tanging ang pagbabago ng Diyos ng puso natin at pagbuhay ng Espiritu natin ang magtutulak para sundin natin ang mga alituntunin ng Diyos. Ezekiel 36:26-27, mga ka-truth seeker. Di tayo makakasunod sa alituntunin at utos ng Diyos kasi nga, patay tayo spiritually. May patay ba na makakasunod sa Diyos? Ang free will natin ay slave ni Satan ng selfishness natin, ng sin at system ng world. Ang tanging free will na mayroon tayo ay free will to obey Satan, sin, and our selfishness. It is only the sovereign will of God that can save us. John 1:13, Romans 9:15-16. Wala tayong free will to obey God. Bakit po? Kasi patay tayo, mga kapatid. May free will ba yung patay? Wala. Ang puso natin ay incurable and unable to change. Jeremiah 17:9-23. Ito yung total depravity. Tanging ang Diyos lang ang makakagamot at makakapagbago ng puso natin. Ezekiel 36:26-27. Wala tayong puso sa Diyos kasi nga patay tayo. May tao ba namang patay na umibig? Spiritually, we are dead, my dear brother and sister. Kaya nagtataka kayo, sinasabi nyo, mahal nyo ang Diyos, pero hindi nyo naman talaga dama at hindi naman talaga totoo sa puso natin. Number 2, na aral ng Calvinistic theology, unconditional election. Unconditional election, so ito yung aral ng Calvin and aral ng Apostolic. Ang unconditional election ay pagresponde ng mga Calvinist sa man-invented teaching na conditional election ng mga Arminian. Na ang Diyos Ama ay nagbukod ng remnant o mga tao niya na paglalaanan ng kanyang special na pag-ibig nang walang anumang kondisyon mula sa mga makasalanan. Ito yung tama. Ang tawag dyan, elected based on God's choice. Hindi elected based on man's choice na aral ng Arminian. Number 3, ito po yung apostolic teaching na tama na tinatawag natin sa panahon natin na Calvinistic teaching. Limited definite atonement. Ito pong aral na ito ay nabuo bilang pagtugon po sa Arminian theology laban sa universal atonement, unlimited atonement ng Arminian. Ang limited definite atonement na biblical teaching ay aral na ang Diyos anak na si Jesus
ay naglaan ng espesyal na pantubo sa ating mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo upang iligtas sa mga inelect, hinirang o ibinigay ng Ama sa kanya. Ang tawag natin dito, Christ's death is for the definite elect, hindi for the world. Napag-aralan na po natin yan sa taas. Number 4, irresistible grace. Ito yung pagtutol ng mga Calvinist laban sa resistible grace na aral ng mga Arminian. Ang irresistible grace ng Calvinist ay aral na ang Espiritu ng Diyos ay sovereignly, invisibly nagre-regenerate sa kaluluwa natin, sa mga hinirang at mga iniligtas from all generation. Ang tawag dyan is God regenerates the saved ones. Number 5, na paniniwala ng Calvin, mga ka-truth seekers, is preservation of the saints. Ito pong aral na to na buo para itama ang aral na mali ng Arminian humanistic view, yung falling from grace o nawawala ang salvation. Ang preservation of the saints na doktrina ng Biblia, apostolic teaching, ay aral na ang regenerate na sinner saint ay nakapaloob sa kapangyarihan ng covenant of grace. Binuhay ng Diyos, nasasakop ng new nature ni Jesus, may umiiral na saving faith at eternal security and safety ayon sa mga termino at pangako ng gracious covenant o covenant of grace. Christian is secured in their salvation. Tandaan natin na ang Arminianism at Calvinism ay ginagamit lamang at restricted lamang sa 5 points na ito. Hindi ginagamit ang Arminianism versus Calvinism sa usapin ng lahat ng aral ni Calvin at ni Arminius. Hindi na-discuss dito yung church organization leadership, church ordinances ng church. So, tumutukoy lang po ang Arminianism at saka Calvinism sa 5 punto de vista. The 5 points of Arminianism and the 5 points of Calvinism. Relevance warning. Now we know where we should start, what we should stand for, and what we should teach to the sheep of God. Ang New Testament apostolic teaching na iniaaral sa New Testament na mas kilala ngayon at mas tinatawag ngayon na Calvinistic teaching, ito ang umiiral na aral sa panahon ng mga apostol at ng New Testament biblical doctrine. Anumang bagong doktrina, aral, theology, teaching ay dapat lagi tayong handa na itakwil at itama ito in the light and authority of the Bible. At dapat laging handa na ituro ang truth, napapanahon man o hindi. 2 Timothy 2:2. At ang mga bagay na itinuro ko sa iyo at narinig mo, Timoteo, sa akin, at kung paano ko ito itinuro sa gitna ng maraming tao, ay siya mo ring gawin ito, yung ginawa ko. Ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman din sa iba. So, kapatid, nag-aaral tayo hindi para maging magaling. Nag-aaral tayo para ituro sa iba. Challenge. Ikaw, kapatid, anong aral ang dala-dala mo at kinakapitan mo? Arminian o Calvinistic theology? Humanistic Arminian theology o Apostolic Calvinistic theology? Napaka-importanting masagot mo ito, kapatid, dahil nakasalalay dito ang kabuuan ng pag-unawa at pagkakilala mo sa kalikasan ng Diyos. At higit sa lahat,
ay nakasalalay sa theology na ito ang pagkaunawa mo sa truth closer to the Bible. Summary statement tayo mga kapatid. Ito po yun. Love to learn the truth that we may guide others. I repeat. Love to learn the truth that we may guide others. Good day and God bless po sa ating lahat. Sarap mag-aral po. Aral po tayo ng Bible Doctrine, a Bible course in Systematic Theology series. Kita-kits po tayo sa Bible Doctrine 3 next week. Good day and God bless po sa ating lahat.